sir. Wala tayong magagawa, Nay. Anong gagawin ko? Pagbibigyan ko ulit kayo. Uulitin na naman ng bata. Eh, yun ang gusto niya eh. Gahi man po. Pabayaan ko na, yun ang gusto niya. Tingnan mo ginawa. Di ba, nasa Manila kami? Gusto niya umuwi, pinagbigyan natin. Anong ginawa niya pag uwi dito? Ayaw pa rin yung makinig. Nag-boyfriend, pangalo, nag-boyfriend. Ngayon, ito na pangatlo. Aros ako, sir. Naawa ko talaga sa'yo, Nay. Naawa ko sa'yo eh. Kaya anong gagawin ko? Paulit-ulit ang nangyayari. Ilang beses kami nagsisave sa inyo kasi pamilya ng turing ko sa inyo. Kay Ate Joy, tama na pagtulong kay nanay. Ayoko na po. Ako na nagdesisyon. Sabi ko, makapag-explain ka. Oh, anong nangyari? Diba? Kasi katigasan ng ulo ng anak nyo. Sige ko gahi mo tulo na. Ano Ang kuhaon ang cellphone, di man hatag. Kaya nga, ayaw yatag. Ikaw ang nanay niya. Di ba? Ikaw ang nanay niya. Bakit pinapayagan mo? Kasi kinakonsente mo eh. Okay, magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, habang pinapanood ko itong episode tungkol sa pagbibitaw ng Pugong Biyahero Team kay Ninita, then of course nagbasa ako ng comment, maraming nagsabi na prank lang ito. And then si Sir Paul naman, sinabi niya na hindi ito prank, talagang naasar na ako. So, meron po akong malaking lesson tayong makikita sa episode na to. Ito hindi ko sinasabi na prank or hindi prank. Hindi po yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Whether it is kahit pa prank ito or hindi prank, tignan po natin itong kwentong ito tungkol kay Ninita. Okay, so ganito po yun ulitin ko. Totoo man o hindi, may matutunan po tayo sa buhay na ito ni Ninita. Lahat nyo, napanood nyo itong episode na to at nakita nyo yung sinabi ni Sir Paul na from the start, nandun ang PBTM para tulungan ang family na to. So, nung yung si Juanita, sinabi ni Sir Paul na wag mong payagan na mag-asawa, pero si Nanay Lorna, pinayagan na mag-asawa. So, ngayon, iniwan na ng asawa yung si Juanita. Ngayon na naman, nung si Ninita gustong bumalik sa probinsya na kahit siya ay nasa Laguna, pwede naman kasi nasabihin ni Nanay Lorna na wag dahil gusto ko diyan ka mag-aral. Pero, pumayag siya, so nasunod ang kagustuhan ni Ninita, bumalik siya sa probinsya. Ngayon, sundan natin yung kwento Ngayon, so ginawan sila ni edito ng bahay at ang ginawa ni Sir Paul, in-offer niya na siya yung magi-sponsor at ang gagawin lang ni Ninita is, ang gagawin lang ni Nanay Lorna is bantayan si Ninita. So, itong pera, kasya na ito sa inyong dalawa, hindi mo kinakailangan pumunta ng hindi mo kinakailangan, ang gusto ko lang gawin mo is bantayan si Ninita. Ang liwanag po yung usapan na yon yung sa mga last episodes, few months ago. So, an editor is there para nang sa ganun is para support para suportahan si Nanay Lorna sa pagbabantay kay Ninita. So, ang Nanay Lorna, yun lang ang trabaho niya dapat, make sure na she goes to school and then she comes home from school. Yun ang trabaho niya. And now, nandito yung episode na to na nalaman ni Sir Paul na sumasama sa boyfriend niya. Unang-una, hinayaan na naman ni Nanay Lorna na gumamit ng cellphone si Ninita na meron ng warning sa kanya na huwag mong pagamitin ng cellphone. Pinagamit pa rin. Dahil ang sinabi daw ni Ninita is gagamitin daw sa kanyang school. So again, nawala na naman yung instruction sa kanya ni Sir Paul na huwag pagagamitin ng cellphone. And then, nag-boyfriend na naman.
hinayaan na naman ni Nanay Lorna ang naaasar pa siya sa mga tao na nagsusumbong. So, ano ang nakikita natin na at posibleng mabuntis si Ninita because she was with the guy for 3 days. Tapos, sabi ni Nanay Lorna, ay, hindi, mali naman yung kwento, parang isang gabi lang yata, parang gano'n yata yung intindi ko sa Bisaya niya. But anyway, so, the lesson we can learn from here, kung minsan po, is napapariwara ang mga anak dahil sa matinding pagkukonsinte ng mga magulang. So, either kahit pa totoo o hindi ang episode na to na sinasabi ni Sir Paul na bibitawan na niya si Ninita, whether it's the truth or not, the moral lesson remains, ang matututunan natin dito na aral na kung minsan ang magulang ang nagiging dahilan ng pagkariwara or pagkawala sa landas o hindi tamang landasin o hindi tamang direksyon ang mga anak dahil sa pagkukonsinte ng mga magulang. So, kagaya nito, ngayon nakikiusap, nagmamakaawa si Nanay Lorna na kesyo marami siyang utang, kesyo pambili ng bigas, etc. Listen, hindi responsibilidad ng Pugong Biyahero Team na buhayin ang pamilya ni Nanay Lorna. Hindi nila yon responsibilidad. Nor, hindi rin responsibilidad ng sponsor na magbigay ng pera para bayaran ng kanilang mga utang, para buhayin ng kanilang mga anak. No, hindi po yun ang pagbibigay po ng tulong ng Pugong Biyahero Team at ng sponsor ay hindi responsibilidad. Ito ay dahil sa pagiging, it's more of a moral obligation na pagiging matulungin ng Pugong Biyahero Team at ng sponsor, pero that doesn't mean to say na dahil matulungin ng mga taong ito ay atin nang aabusuhin ang kanilang kabutihan sa atin. So yung monthly na ibinibigay ni Sir Paul na pera, so libre ang kanilang bahay, libre ang kanilang electric bills, I think, because I think Edito is connected sila kay Edito. So, ang pera na natatanggap nila, no, na lagi nilang natatanggap, is food, and then dapat, sa dami na mga natanggap nilang pera, dapat pinagyaman ito ni Nanay Lorna. So, marami talagang mali sa kwentong ito. At if ever, kung totoo ito, I agree, kung totoo, I agree sa desisyon ni Sir Paul na itigil kasi I think Nanay Lorna at saka ni Ninita will have to go back to how they were. Kailangan bumalik sila sa kung anong dati nila para nang sa ganon is they will learn to appreciate para ma-appreciate nila ang mga tulong na naibigay sa kanila. Hindi kasi may mga tao kasi na natutulungan and they think they're entitled to it. Meron kayong mga natutulungan na tao na feeling nila yung entitled sa kanila, entitled sila na dapat lang akong tulungan. Yung may feeling na gano'n, na para bang nagiging obligasyon tuloy ng mga tumutulong na tao ang pagtulong sa kanila. Hindi po obligasyon ng tumutulong ang tumulong. Ginagawa nila yon out of the goodness of their heart.
Dahil sa kabutihan ng kanilang puso, kaya sila tumutulong pero ang mga tinutulungan dapat, hindi dapat nang aabuso. So, speaking of which, balik tayo sa kwento na if ever totoo ang kwentong ito at nagkukonsinti si Nanay Lorna, ito yun yung matinding lesson na talaga. Pero ito nakita ko na first hand sa aking mga mata na marami ang mga pumapalpak ang buhay ng mga anak dahil sa matindi na pagkukonsinti ng mga magulang. Kagaya dun sa mga naging trabaho ko, bakit naging yung mga anak naging drug addict, naging drug dependent ang mga anak? Dahil nakita ko kung paano ang pagkukonsinti, ang tatanda na yung mga pasyente ko na to. Pero grabe yung mga nanay, talagang yung makikita mo talaga. At ay nag-conclude ako na kaya ito naging ganito kasi yung lahat ng kagustuhan ng kanilang mga anak is ibinibigay na kagustuhan to, hindi to pangangailangan Yung kung ano lang yung gusto. Iba kasi yung kagustuhan at iba talaga yung pangangailangan. Kaya ang mga magulang, kung gusto mo, kung mahal mo ang anak mo at gusto mong maging matino ang buhay niya, huwag mong ibigay lahat ang kagustuhan niya. Ang dapat mong gawin, ibigay mo yung pangangailangan, pero yung mga kagustuhan, hayaan mo siya ang maghanap buhay para makuha niya kung ano man yung gusto niya. Kagaya ng aking anak nung how old was she back then? Parang 13 years old. So nung 13 years old siya, dahil yung mga kasamahan niya laging bagong damit every Sunday, so gusto niyang magkaroon ng bagong damit every Sunday. Sabi ko, no, hindi ako mayaman para bumili tayo ng bago mong damit every weekend. So, pero binibigay ko kung ano yung pangangailangan niya. Now, ang ginawa ng anak ko, dito sa Amerika to nag-babysitter siya. So, nag-babysitter siya, nung may kita na siya, iyon ang binibili niya kung ano man, kung ano yung gusto niyang bilhin, ng bagong damit, o extra na damit, o extra na sapatos, pinaghirapan niya. So, kaya yun ang punto dito, na either totoo man o hindi. Pero ang lesson na dapat makita natin sa kwentong ito, ng kwento ni Ninita at saka ni Nanay Lorna, whether it is true or not, tignan po natin yung lesson na makikita natin na dapat hindi lahat ng bagay na kagustuhan ng ating mga anak ay binibigay natin because at the end, 100%, yun ang magiging sanhi ng hindi nila pagiging maayos sa buhay. Okay? Kung hindi man sila maagang mabubuntis, or magiging mga malululong sa droga, or magkakaroon ng maraming bisyo, o magiging magnanakaw dahil sanay sila na laging meron. So, nung wala na, ano nang mangyayari, gagawa na ng kasamaan. Yung iba naman, dahil palaging binibigay lahat ang pangangailangan, nung biglang wala na, nagkakaroon ng depresyon. Listen, ang pangungonsinti sa anak ay hindi ito pagmamahal. No. Dahil kung mahal mo ang anak mo, hahayaan mo siya na lumaki, matuto, at maging isang matatag na tao. Okay? Kaya, kung totoo man ito, at totoong gawin ni Sir Paul na bibitawan si Ninita, I agree. Kasi dapat, dahil sa pati si Nanay Lorna she never learned. Konsentidora siya sa kwentong ito. Again, like I said, whether it is true or not, paulit-ulit ko pong sasabihin, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit, huwag po nating hayaan na lumaki ang ating mga anak na sila ating kinukonsinte, nang sa ganon is lalaki sila na magiging mga matatag na tao.
at magiging maging matagumpay sa buhay. Kaya yun lang po ang pwede kong i-reaction sa video na to. Sana po is suportahan natin ang Pugong Biyahero all the time at pati na rin ako. Thank you.